Pagkat may nakikinig, hindi titikom kanyang bibig. Sa taglay niyang kulit, tsak ika'y mapapaibig. Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Gandang gabi! Ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping paano ba ang magmahal. Para sa mga yes pre natin na marami ng karanasan at nakaraan kung pag-ibig ang pag-uusapan at tila hindi pa rin mahanap kung sino ba talaga ang sa kanila ay nakalaan. O, para sa inyo ang usapan na natin ngayong gabi. Ano daw? Ako para sa akin talaga to. Kainis. Alam nyo mga yes friends, sa kahit anong aspeto naman talaga sa buhay, no? Kapag meron kang bagay na gustong-gusto mong mapasayo, hindi laging nadadaan niya sa madali ang proseso. Kailangan mo minsang dumaan sa mga pagsubok. Kumbaga, di ba, para kang dadaan sa malubak na kalsada. Kumbaga, hindi laging smooth yung dadaanan mo tungo sa mga minimithi mo at mga hangarin mo. So, kailangan nating tanggapin na may mga bagay na oo, nakikita natin sa iba na parang ang dali-dali nilang nakuha pero hindi laging ganun. At ikaw din ganun na iniisip mo na porket yung ibang bagay na gusto mo nakuha mo ng madalian sa lahat ng aspeto sa buhay ganun din. Hindi po madaling makuha ang lahat ng bagay na gusto natin. Lalo na halimbawa ako, si B-Boy Bibo, gusto mo ko, ay hindi naman ako agad-agad sasama sa'yo. No? Kapal ng mukha. Oo, may mga pagdadaanan ka talaga munang pagsubok na kung minsan pakiramdam mo at napapatanong ka sa sarili mo na ano ba, kailangan ko ba talagang maranasan to? Wala bang shortcut? Wala bang S-Lex, N-Lex, Cavitex para man lang smooth yung daanan? Kailangan ba talaga sa lubak-lubak? Well, kung yan lang yung tanging daan at talagang gusto mo yung bagay na yun, patunayan mo. 'Di ba? Gaano man kalayo o kataas ang isang bundok, kung gusto mong maabot ang rurok, paghirapan mo. 'Di ba? Para ka nag-hiking kapag ganyan. Gusto mong makita yung Sea of Clouds ng Mount Pulag? Kailangan mong paghirapan na akyatin yan. Kailangan mong dumaan sa napakarami, napakagulo, napakakomplikadong daan. Pero kung gusto mo ng agad-agaran, mag-helicopter ka. Diba? Pero mawawala yung journey mo. Minsan yun naman talaga yung habol natin. It's not the place or the location that we're longing for. It's the journey itself. Yung daang tinahak mo patungo sa lugar na gusto mong marating, sa bagay na gusto mong makuha, yun talaga yung mas magbibigay ng value doon sa bagay na pinapangarap natin. So ganun din po sa pag-ibig. Hindi porket jowang-jowa ka na, hindi porket uhaw na uhaw ka na, tigang ka, charot lang. Makukuha mo na agad yung gusto mo. 'Di ba? Maaaring yung iba swerte sila kasi talagang meron silang natatanging karisma, ganyan, nakukuha talaga nila yung mga taong natitipuhan din nila. Well, good for them. Pero ikaw, since hindi ka naman kaganda, charot lang ulit. Baka na-offend ka na diba? Pero since diba, hindi nga lahat makukuha mo ng madalian, patunayan mo sa taong ito na karapat-dapat ka para sa kanya. Kasi may mga ganyan din, diba? Na sa una parang ayaw-ayaw pa yung tao nung sinabihan siyang liligawan siya. Pero eventually, nung pinatunayan niya yung determinasyon na meron siya na makuha niya yung puso ng taong natitipuhan niya, binigyan siya ng pag-asa at naging sila. Diba? So, dito talaga magkakaalaman kung gaano tayo kaprosigido sa isang bagay. At kapag pinaghirapan mo ito, mas lalo mo siyang ite-treasure. And sometimes yun talaga yung reason nun. Na kaya siguro tayo binibigyan ng mga pagsubok towards achieving something is para mas i-value natin once makuha na natin to. 'Di ba? Kagaya niyang taong natitipuhan mo, hirap na hirap kang masungkit ang kanyang pihikang puso.
paghirapan mo, tsagain mo. O hindi naman kaya ikaw yung tipo ng single pa rin hanggang sa ngayon kasi napakarami ng failed relationship na pinagdaanan. Well, itry mo pa rin ng itry. Suyurin mo ang mga dating apps. Charot. Diba? Subok lang ng subok hanggang sa makita mo na yung tamang tao para sa'yo at masasabi mo na ay, eto na yun. Nahanap ko na ang makakasama ko hanggang sa pagtanda. Yes! O diba ang sarap nun after all the heartaches, after all the heartbreaks, finally you're with someone na alam mong siya na talaga hanggang sa dulo. Diba? So walang masama dyan kung magsusubok ka ng magsusubok, lalo na kung pure naman yung intention mo, wala ka namang ibang hangad kundi ang magmahal at mahalin ng totoo. Diba? Walang mali dyan. Although sometimes nagkakaroon ka talaga ng mga questions like bakit lagi kang iniiwan, bakit lagi kang niloloko, bakit lagi kang pinagsasawaan. Well, this is a reminder na kapag ganyan, wala sa iyo ang problema. Tandaan mo yan na hindi porket paulit-ulit kang ginawa ng mali at masakit, nasa iyo na ang problema. Kasi maaaring yung mga taong naranasan mong ibigin ay yung talagang mga taong hindi pa rin pala nakalaan talaga sa'yo. Nagloko sila at iniwan kayo, yun ay dahil hindi sila marunong makontento. Wala sa'yo ang problema. Kaya sana wag mong isipin yung mga bagay na yun para sabihin sa sarili mo na, hindi ako kamahal-mahal. Arte, kaya ka iniiwan. Charot. Diba? Wala sa'yo ang problema kapag ganon. Although sometimes it's normal to assess yourself kung ano ba yung mga pagkukulang mo, ano ba yung mga mali mong nagagawa, but there's always a room for improvement. Diba? The next time around na magmamahal ka, edi wag mo nang gawin na be better or be the best version of yourself. So, diba? Para masabi mong talagang nag-offer ka ng solidong pagmamahal. Ganyan. No? Kaya ikaw, yes, friend, sigurong sadyang hindi pa ito yung tamang panahon para tuluyan mo nang mahanap yung para sa'yo. Oo. Pero malay mo, di ba? Ito ngayong naririnig mo sa radyo. Wow! Malay mo, si Viva na yung hinahanap mo. Alam, tuturo ko sa yung opisina ko. Puntahan mo ako. Apakaharot. Oo, no, mga yes friend, alam nyo, minsan talagang napapatanong tayo. Siguro, normal yon sa pagiging tao na kine-question mo na yung mga bagay-bagay na nangyayari sa paligid mo. Especially kapag nakikita mo yung iba na mga kakilala mo, yung mga nasa paligid mo na bakit ganun? Parang successful naman yung relationship nila. Paano ba sila mag-handle? Paano ba ang magmahal? Yan. Alam mo, yung ginagawa mo, yung eksaktong ways mo kung paano mo ituring ang isang tao. Yang paraan mo ng pag-express mo ng pag-ibig mo sa isang tao, sapat na yan. Yan na yun. Nakuha mo na yung formula. Kasi, aminin nyo, lahat tayo iba-iba ng ways of expressing our love towards a person. May kanya-kanya tayong paraan. May kanya-kanya tayong love language. At kung ano man yung paraan na ginagawa mo for as long as nararamdaman mo na sincere ka dyan, yan na yun. No need to ask kung paano ba ang tamang pagmamahal kasi wala tayong konkretong basihan kung paano ba ang magmahal kasi iba-iba tayo ng paraan. Kung ang iba yung paraan nila ipakita ito sa salita, sa gawa, sa regalo, sa haplos, sa alaga, yun na rin yun. Kung gusto mong gayahin yung mga ganong techniques, go ahead. Wala rin namang masama, walang nagbabawal, walang limitasyon sa pag-ibig for as long as you're doing great and good sa partner mo at alam mo sa sarili mo na naipaparamdam mo sa kanya na mahal mo siya, yan na yun. Kaya you do not have to question yourself na siguro hindi ako marunong magmahal, siguro mali yung ginagawa kong ways ng pagmamahal, yung method ko. Di mag-research ka kung paano. Diba? Walang konkreto, walang exact standard kung paano ba dapat magmahal ang isang tao. Ang isang sigurado, alam nyo kung ano yun, walang iba kundi ang gusto lang ng pag-ibig
Walang malalim na definisyon yan. Sobrang babaw lang ng gusto niyan. Yun is yung maayos at tapat na pagmamahalan ng dalawang taong pinili ang mag-ibigan. Yun na yun. At hindi porket nagkakamali ka ng paulit-ulit sa pag-ibig at hindi porket nabibigo ka ng paulit-ulit sa pagmamahal, ibig sabihin nun, ayaw sa'yo ng love. Baka sa yes ka talaga. Charot. Diba? Hindi ganun yun. Kaya ito nga yung lagi kong sinasabi sa mga yes pa rin natin, no, na never lose faith in love. Because ito po ang uri ng biyaya mula sa itaas. Yes! Ang pag-ibig ay isang uri ng blessing na kailanman ay hinding-hindi mauubos. It is endless. Patuloy natin itong mararamdaman hanggang sa dulo ng ating hininga. Kaya huwag po kayong matakot na magmahal. Kung alam mo na meron kang i-offer at kung ano yung mga kaya mong ihandog at ialay sa taong gusto mong mahalin at nararamdaman mong mahal mo, go ahead. Do not limit yourself. Tapos kapag naloko, sabi mo, Biboy, ibigay ko lahat. Binigay ko pati ATM ko. Pati yung titulo ng bahay namin binigay ko. Ikaw naman kasi, Biboy, mali-mali ka magpayo. Bahala ka dyan, isipin mo nang mabuti yung sinabi ko. Hindi naman porket ibigay mo lahat sa material na bagay na o kung ano pa man. Basta walang problema, di ba, kung nagmahal ka ng sobra-sobra tapos sa dulo niloko ka, hindi ikaw ang lugi, lalo na kung ang intention mo is pure. Hindi mo kawalan. You never lose anyone, they lose you. Loss, di ko sure. Oo, diba? Parang ako, alam mo ba na may sarili din akong paraan kung paano ko ipaparamdam sa'yo na mahal kita. Simple lang, kaya kitang ihatid sundo kahit wala akong kotse. Basta sagot mo yung pamasahe. Budol. Yes, friend! 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ Biboy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle. Basta, walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin sa 101.1 Yes FM. Sabay-sabay! Solid! Good night, BB! Mwah-mwah!